drought and forest fires, severe weather disturbances, waste mismanagement, burning of fossil fuels, severe flooding, global mass protests, overpopulation, forest degradation are the cause and effects of climate change. Sa pamatyag mo sa imong pag-intindi, ano ang rason kung nandun nag-init kadya ang temperatura sa kalibutan? Aton may rason sa tawag naton sa ecological system. Watat mimo para kay kita man ba nga tawo bi number 1 man nga pasaway mo sa aton nga sa ecology naton bisan hindi pwede obrahon hinobra naton mura nga gadugang ang init sa kalibutan. Siguro mga amon na nga kung epektor niya kang tawag nga ang sa mga kulang sa pananom sa kahoy, ang climate change ang apan mumara kita mo sa mga biskandihin ganak ta mga basura kadya nga sitwasyon mga bukid natin puro sunog kamura nga ang tawag nga sapan amurang epekto kasubra kay malamren ang kalibutan amurang mga tao kaya lang magbalik loob ron sa Diyos. Sa aking pagkaintindi, dagado sa Diyoja kang ginatawag nga climate change. Ang isa pa, ang mga halos bukid ka natin tigya, labi na dyan sa ating probinsya, halos kalbo na. Kaya katong pagbili santo, kani ka nagpailo-ilo kami, agi kami sa bukid, katubungan. Kalbo dito mga bukid, niyong tukagawayan, pula dahon da. Klima kakalibutan na edit. Sa akin pagbanta sir sa sobra siguro nga kulang ang kahoy. Hindi natapas. Amura nga perti init. Siyempre, busay nga malamang bayang kalibutan natin. Amag man na, pero sayang init kaya tag 43 degrees Celsius rin. 43 rin. Kaya sobra rin kainit ang panahon. Siguro ang aking rason niya karaan tungod siguro sa pagbago kang panahon ay siyempre duro ron tawo ang mga kakahuyan himo na nga pangubian himo oring himo man nga ginagret ka ginahimo nga tapi kamura siguro ang sarar dyan nga bagay nga maka ano kang kainit. Siguro para kanakan nga pangutod ka kahoy pero rat na mapasirungan ng kadya ang init kaya murang direktala maran liga sa aton nga murang mukhang temperatura natin. Sobra init kaya aton mga kabukiran wala na sang kahoy nga makaprotekta sa aton. Tungod sina hindi na makakuan sang bugnaw gid puno na kalbo ang kabukiran kaya mo na ang rason nga sobra kainit. Ang mga tao raw init mga pinsaran ta mo nga init ang tiyempo mga kadya mga tao nagasala-sala kasi mga ano na El Niño si Roy El Niño si El Niño kadya. Tapos kaya nag-change ba yung klima mo na kadya nga tuig hindi nyo kaya nag-irimit kaya mo nag-change ang klima sa mga siguro sa mga atin nang ginabuhat yung mga sayid na siguro ba sa mga mga plastic kan ginasunog dapat kan ginawatang sa mga insakto gina-recycle para nga ang klima hindi matuwan man di ba? Di raman mo di uran na nagabot ang mga triple ang init kaya tuwan mo sa ano nga init tama init
ang sobra ka utod ko puno. Ano na ba ginatawag lang climate change? Bago-bago ang klima ba? Press ka nga sa ibang bansa, kita mo, rami-rami gid man. Pero sa Maynila, init. It's caused by the increase of greenhouse emissions from human activity. Greenhouse gases occur naturally on our planet, but human activities such as the burning of fossil fuels, agriculture, deforestation, and the decomposition of waste in landfills have increased the amount of greenhouse gases dramatically. Madam, kung 27 ang normal room temperature, degrees Celsius lang. Hindi naman siyadong mainit, hindi naman siyadong malamig. 27 ang normal dapat na klima natin, o temperatura natin dyan sa kalibutan. Sa ngayon, naramdaman mo, madam, mga ilang degrees Celsius? Ano sa 40 plus 45 doon. Sobrang init. Siguro 42 ba eh. 42. Kung sa akin nga nabatyagan kainit kada mga tagirigma nga daw mga kaabot-abot sa 40 surbay. 40 mga 44 degree ko, no? Ang init. Patay mga adlawin. Kurang natin. 40. Mga 42 degrees Celsius. Sobra init ron. Mga 40 siguro? 40 degrees. 40. Mga 60 degrees siguro sabi, tama kainit. 43. Ha? 43. Okay, thank you. Siguro mga 38 degrees. 38 degrees. 37, 38. 40. Okay lang man sa gabi daw gaabot ka 24-25, pag abot ka alas 7 gaabot na ka 29, pag abot ka alas 12 hasta alas 3 42-44 rin. Yung abnormal rin niya eh. Gamara ugaran ulo-ulo ko. So narito po ang pinakahuling pagtaya ng NOAA o National Oceanic and Atmospheric Administration para sa El Nino at La Nina. Pinapakita dito ang tuluyang paghina ng El Nino after ng buwan ng Mayo. Ito po yung color red. Pinapakita dito na biglang bumagsak po yung color red. Ang tapalitan nitong color gray. Yan naman po yung tinatawag nating neutral conditions. Pero sa kasalukuyan, ongoing pa rin po ang epekto ng El Nino. Sa kalagitnaan naman ng taon at huling bahagi nito, unti-unti pong tataas yung ating tsansa ng pagkakaroon ng La Nina. At umaabot na nga po yan sa lagpas 80% sa kalagitnaan at huling bahagi ng taon. So karamihan ng tanong, bakit mainit pa din kung humihina naman yung ating El Nino? Unang-una, panahon po ng tag-init o dry season ngayon. Hindi lang po El Nino ang dahilan ng matinding init ng panahon, pero ang epekto nito ay nakakadagdag o nakakontribute sa matinding init ng ating panahon. Pangalawa, meron tayong pagbabago ng klima o climate change. Totoo pong umiinit ang ating mundo o tumataas yung ating pandaigdigang average temperature o global average temperature. Pinapakita dito sa graph na ito ang pagtaas ng ating global average temperature kada dekada at ngayon yung 2024, unti-unti pa po yung tumataas. Sa pangkalahatan, umiinit po ang ating mundo. Pangatlo, kapag may kinalaman sa temperatura, lalong-lalo na kung malawak ang scale o pandaigdigan ng scale, parati ang may lag o delay. Hindi kaagad mawawala ang epekto ng El Nino kahit humihina ito. So ihalin tulad natin ito kapag kayo ay nagpakulo ng tubig sa kaldero. Kapag pinatay nyo yung kalan o yung apoy, mainit pa rin po yung ating kaldero at mainit pa rin yung tubig. Parang ganyan po ang El Nino but on a larger scale. Kahit patuloy ang paghina nito, ramdam na ramdam pa rin natin ang epekto ng El Nino.